Huwag ka nang makinig sa musikang Asyano na yan. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila isang matalim na punyal na tumusok sa puso ng dalaga. Sa isang maliit na nayon sa Brittany, sa kanlurang France, si Marie, sa edad na 17, ay itinuturing na kakaiba ng buong komunidad dahil lamang sa kanyang pagkahilig sa P-pop, ang kulturang popular ng Pilipinas. Habang pinag-uusapan siya ng mga kapitbahay at tinatapunan ng malamig na tingin ng kanyang mga kaklase, maging ang sarili niyang pamilya ay hindi maunawaan ang kanyang kinahuhumalingan. Ngunit sino ang mag-aakala? Ang babaeng ito, mula sa liblib na kanayunan ng France, ay naninirahan na ngayon sa Maynila, kasama ang kanyang Pilipinong kasintahan. Sa edad na 27, si Marie ay hindi lamang matatas magsalita ng Filipino, kundi nagtatrabaho rin upang ipalaganap ang kultura ng Pilipinas, isang buhay na malayong malayo sa kanyang pinagmulan. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng panahong iyon? Mayroong isang maliit na nayon sa rehiyon ng Brittany, sa kanlurang France. Isa itong komunidad sa kanayunan na may populasyon lamang na humigit kumulang 750 katao. Mula sa Paris, 5 oras ito sa pamamagitan ng high-speed train at 1 pang oras sa pamamagitan ng bus. Dito sa nayong ito, isinilang si Marie. Ang kanyang ama, si Pierre, ay isang magsasaka na nagmula sa isang mahabang linya ng mga magsasaka sa nayon. Ang kanyang ina, si Sophie, ay isang mabait na babae na nagtatrabaho sa lokal na panaderya. Si Marie ay mayroon ding isang kapatid na lalaki na mas matanda sa kanya ng 4 na taon. Mula pagkabata, si Marie ay isang tahimik na bata. Kakaunti ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa kaliitan ng nayon, iilan lamang ang mga batang kaedad niya. At kahit sa iilang iyon, hindi siya lubos na makasundo. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng football o tumutulong sa paghahanda para sa mga pista ng nayon, si Marie ay nananatili sa bahay, mag-isang nagbabasa ng mga libro o nakikinig sa musika. Isang pangyayari sa kanyang 17 taon ang tuluyang nagpabago sa buhay ni Marie. Isang Sabado ng hapon, dahil sa pagkabagot, umupo si Marie sa harap ng kanyang kompyuter. Habang walang interes na nag-i-scroll, isang video ang biglang lumitaw sa kanyang screen. Ito ay isang music video ng isang P-pop idol group mula sa Pilipinas. Ang tanawing bumungad sa screen ay hindi katulad ng anumang nakita niya noon. Ang musika, ang sayaw, ang visual, lahat ay nakakagulat. Paulit-ulit na pinanood ni Marie ang video, higit sa 10 beses. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Iyon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na naramdaman niya ang pakiramdam na ang kanyang puso ay nabuhay. Kinabukasan, lubusan nang nahumaling si Marie sa musika ng P-pop. Walang tigil siyang naghanap ng mga awiting Pilipino sa internet. Nagsimula ring mamuo ang kanyang kuryosidad tungkol sa bansang Pilipinas, ngunit dito nagsimula ang problema. Nang kumalat sa nayon ang katotohanang gusto ni Marie, ang mga Pilipinong idol, nagsimulang magbago ang tingin sa kanya ng mga tao sa paligid. Ayan na naman siya. Pinapanood na naman yung video ng mga Asyanong yon. Bakit kaya niya gusto yon? Ang weird. Ang mga bulungan ng kanyang mga kaibigan sa paaralan ay ilan lamang sa mga narinig niya. Mas malupit ang mga matatanda sa nayon. Pinagsabihan siya kung bakit siya nakikinig sa musika mula sa silangan gayong hindi pa niya lubos na kilala ang sariling kultura ng France. Maging ang kanyang inang si Sophie ay napapahiya tuwing may mga customer sa panaderya na pinag-uusapan si Marie. Isang araw, sinabi ng kanyang ina, "Marie, hindi mo ba maaaring itigil na yang pakikinig sa musikang yan mula sa silangan? Laging masama ang tingin sa atin ng mga tao sa nayon." Nanlamig ang puso ni Marie. Ang katotohanang kahit ang sarili niyang ina ay hindi siya maintindihan ay napakasakit. Ang kanyang amang si Pierre ay naging mas tahimik kaysa dati. Ang kanyang kapatid na si Luke
ay hayagang nagpakita ng pagkadismaya. Sa huli, sa pamamagitan na lamang ng earphones, nakikinig ng musika si Marie. Hinihinaan niya ang volume kapag nanonood ng mga video sa kanyang kwarto. Lalo siyang naging mapag-isa. Sa paaralan, sa bahay, o saan man sa nayon, walang sinuman ang nakakaintindi sa kanya. Kaya't tumakas siya sa mundo ng online. Doon, nakakilala siya ng mga kapwa tagahanga ng P-pop. Sa kanyang ika-18 taon, nagsimulang mag-aral ng Filipino si Marie. Gusto niyang maintindihan ang mga liriko ng kanta dahil walang paaralan ng wikang Filipino sa kanilang nayon. Nag-aral siya ng mag-isa gamit ang mga video tutorial at learning software. Makalipas ang 1 taon, natuto siyang magbasa at magsulat ng mga pangunahing salitang Filipino. Ngunit lalong nanlamig ang tingin sa kanya ng mga taga-nayon. Narinig ko, nag-aaral na rin daw siya ng Filipino ngayon. Talagang nasisiraan na siya ng bait. Tuwing naririnig ni Marie ang mga salitang iyon, pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya isinuko ang kanyang pangarap. Ang pangarap na makapunta sa Pilipinas balang araw. Noong tag-araw ng kanyang ika-20 taon, isang hindi inaasahang pagkakataon ang dumating. Nakakita si Marie ng isang anunsyo online para sa isang P-pop culture experience event. Ito ay isang linggong programa sa Bangkok, Thailand para sa mga tagahanga ng kulturang Pilipino mula sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan mararanasan nila ang training ng isang P-pop idol. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, naglakas loob si Marie. Isang gabi sa hapagkainan, sinabi niya sa kanyang pamilya, "Gusto kong sumali sa isang event ng kulturang Pilipino na gaganapin sa Bangkok. Sarili kong pera ang gagamitin ko." Nanigas ang mukha ng kanyang ama. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Walang imik na pumasok sa kanyang silid ang kanyang ama. Noong gabing iyon, umiyak si Marie habang nakasubsob ang mukha sa unan, ngunit hindi sumuko si Marie. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, ipinasa niya ang application form para sa event. Makalipas ang 1 buwan, dumating ang acceptance notice. Nang makita niya ang email ng pagtanggap sa screen ng computer, tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Luha ng kagalakan. Ang kanyang ina lamang ang naghatid sa kanya sa airport. Hanggang sa huli, walang sinabi ang kanyang ama. "Mag-iingat ka ha? Kung may mangyari, tumawag ka agad." Habang nakasakay sa eroplano, tumingin si Marie sa labas ng bintana. Ang luntiang kapatagan ng Brittany ay unti-unting lumiliit. Sa sandaling iyon, naisip ni Marie, magsisimula na ngayon ang isang bagong mundo. Sa edad na 20, si Marie, ang dalaga mula sa kanayunan ng France, ay umalis sa kanyang bayan sa unang pagkakataon. Pagdating niya sa airport ng Bangkok, pakiramdam ni Marie ay napunta siya sa ibang mundo. Isang napakalaking airport na hindi maihahambing sa kanilang maliit na paliparan sa France. Matataas na salaming bintana hanggang kisame, nagniningning na mga ilaw, at hindi mabilang na mga tao. Saglit na natulala si Marie. Pinagmamasdan ang paligid. Ang mga kalahok sa event ay sumakay ng bus mula sa airport patungo sa kanilang tutuluyan. Sa loob ng bus, naroon ang mga tagahanga ng kulturang Pilipino mula sa iba't ibang bansa. Mayroong mula sa China, Indonesia, Amerika, Brazil. Tunay na magkakaiba ang kanilang pinanggalingan. Lahat sila ay may ningning sa kanilang mga mata. Umupo si Marie nang mag-isa sa pinakalikod ng bus. Ang ibang mga kalahok ay nagkakakilanlan na at nagiging magkakaibigan, ngunit hindi makalapit si Marie. Hindi siya gaanong magaling mag-Ingles at higit sa lahat, wala siyang tiwala sa sarili. Pagdating sa dormitoryo, nagsimula na ang pagtatalaga ng mga kwarto. Naging kasama sa kwarto ni Marie ang isang kalahok mula sa Thailand. Sinabi ng Thai na 5 taon na siyang nag-aaral ng sayaw na Pilipino. Lalo pang lumiit ang loob ni Marie. Kinabukasan, nagsimula na ang formal na programa. Sa umaga, mayroon silang voice lessons
Sa hapon, dance lessons. At sa gabi, mga lecture tungkol sa kulturang Pilipino. Lahat ng aralin ay pinangungunahan ng mga profesional na tagapagturo mula sa Pilipinas. Sa unang dance lesson, nabigla si Marie. Ang ibang mga kalahok ay mayroon ng matibay na pundasyon. Isang beses o dalawang beses lang ipakita ang choreography. Agad na nilang nagagaya, ang bawat galaw nila ay malinis at pulido. Samantala, si Marie ay hindi magkaintindihan ang mga kamay at paa. Kahit na dahan-dahan siyang tinuturuan ng instruktor, hindi pa rin siya makasabay. Kulang siya sa flexibility at ang kanyang boses ay hindi rin maganda. Nahihiya siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Sa oras ng pahinga, mag-isang umupo si Marie sa isang sulok ng practice room. Malapit na siyang maiyak. Bakit ako pumunta rito? Ang hina ko naman. Anong karapatan kong mapunta rito? Bumuhos ang pagdududa sa sarili. Noon, may lumapit sa kanya. Okay ka lang? Pag-angat niya ng ulo, isang lalaking Pilipinong kalahok ang nakatayo sa harap niya. Tila kaedad niya ito. Matangkad, payat, at may mababait na mga mata. Ayos lang ako. Sagot ni Marie. Sa kanyang nabubulol na Filipino, bahagyang nanlaki ang mga mata ng lalaki. Marunong ka mag-Filipino? Kaunti lang po. Nag-aral ako ng mag-isa. Ngumiti ang lalaki. Isang mainit na ngiti. Wow! Ang galing mo naman. Taga saan ka? France po, mula sa isang maliit na nayon. Natural na umupo ang lalaki sa tabi ni Marie. Ako si Miguel. Taga Maynila ako. Miguel. Inulit ni Marie ang pangalan sa kanyang isipan. Lahat naman ganyan sa simula. Huwag kang susuko, sabi ni Miguel. Tumingin si Marie sa kanya. Seryoso ang tingin ni Miguel. Noong una akong nag-aral sumayaw, sobrang hirap din. Isang buwan, hindi ko man lang maigalaw ng maayos ang mga daliri ko sa paa. Pero sa patuloy na pagsasanay, natuto rin ako. Medyo gumaan ang loob ni Marie. Nagpatuloy si Miguel. Mag-isa kang bumiyahe mula France hanggang dito, di ba? Yun pa lang, kahanga-hanga na. Ang pagsasayaw, matututunan mo rin yan ng dahan-dahan. Mula noon, madalas na siyang kausapin ni Miguel. Sa lahat ng mga kalahok, si Miguel ay isa rin sa mga laging nag-iisa. Siya ay tahimik at kalmado at hindi masyadong nakikisalamuha sa maiingay na grupo. Noong ikalawang gabi, nagkita sina Marie at Miguel sa rooftop ng kanilang dormitoryo. Isang lugar kung saan tanaw ang buong nightscape ng Bangkok. Madalas ka ba rito? Tanong ni Marie. Oo. Hindi ako sanay sa maraming tao. Tahimik dito. Kaya gusto ko. Sabi ni Miguel habang nakasandal sa rehas. Tumayo rin si Marie sa tabi niya. Miguel, bakit ka sumali sa event na to? Marami namang ganitong programa sa Pilipinas, di ba? Sa totoo lang, gusto kong tumakas. Nagulat si Marie sa sagot ni Miguel. Tumakas? Sa Pilipinas, kahit anong gawin ko, laging may kumukumpara. Sa pag-aaral, sa itsura, sa trabaho, puro kompetisyon. Nakakasakal. Kaya gusto kong umalis kahit sandali lang. Nakarelate si Marie sa sinabi ni Miguel. Ganoon din ang naranasan niya sa France. Ako rin, nasasakal ako sa France. Dahil lang gusto ko ang P-pop, tinuturing akong kakaiba ng mga tao sa nayon. Tumingin si Miguel kay Marie. Talaga? Bakit naman? Sa kanayunan ng France, kapag gusto mo ang kulturang Asyano, itinuturing kang weirdo. Bakit ka nakikinig sa musika mula sa silangan, imbes na sa kultura ng France? Ganyan ang sinasabi nila. Maging ang mga magulang ko, hindi ako maintindihan. Tumango si Miguel. Sa Pilipinas naman, ang tinitingnan nila ay ang yaman mo o ang talino mo. Pero, ang totoo, ang mas kailangan ay ang tibay ng loob. Ganyan sa amin. Sa tingin ko, mayroon kanyan, Marie. Ang makarating dito ng mag-isa ay patunay na niyan, pakiramdam ni Marie. Iyon ang unang pagkakataon na may kumilala sa kanya. Ang simpleng salita ni Miguel ay tumagos sa kanyang puso.
Ikatlong araw ng event. Sa dance lesson, unti-unting humusay si Marie dahil ito sa pagtuturo ni Miguel sa kanya. Tuwing break time, maingat niyang ipinaliwanag kung paano ilalagay ang paa o sa anong anggulo dapat iunat ang braso. Dito, unahin mo ang kanang paa, tapos ang braso mo, medyo paharap. Ayan, dahil sa tulong ni Miguel, unti-unti nang nakakasabay si Marie sa choreography. Siyempre, kulang pa rin kumpara sa iba, pero hindi na niya gaanong nararamdaman na nag-iisa siyang naiiwan. Gabi ng ika-4 na araw, nagkaroon ng maliit na party. Inihanda ito para maging mas malapit sa isa't isa ang mga kalahok. Habang ang lahat ay nagsasayawan at nagkakantahan, si Marie ay nakaupo lang sa isang sulok. Lumapit si Miguel. Bakit ka nag-iisa diyan? Hindi ako sanay sa mga ganitong lugar. Ako rin. Gusto mo? Sabay tayong maging awkward? Tumawa si Miguel at umupo sa tabi ni Marie. Tahimik silang nag-usap sa isang sulok ng party. Marie, nakapunta ka na ba sa Pilipinas? Hindi pa. Gusto ko sanang pumunta, pero wala akong pagkakataon. Pagkatapos ng event, gusto mo bang pumunta sa Pilipinas? Mula Bangkok? Ilang oras lang yun? Sa eroplano. Nagliwanag ang mga mata ni Marie. Talaga? Pero wala akong kakilala doon. Pwede kang tumuloy sa bahay namin. Kakausapin ko ang mga magulang ko. Siguradong matutuwa sila kapag sinabi kong may dadalhin akong kaibigan mula sa ibang bansa. Hindi makapaniwala si Marie. Ganito kadali magkaroon ng pagkakataong makapunta sa Pilipinas. Talaga bang okay lang? Hindi ba ako makakaabala? Hindi, no. Ang isang taong tulad mo. Welcome na welcome. Ang seryosong salita ni Miguel ay nagpainit sa puso ni Marie. Naisip niya, buti na lang at sumali ako sa event na ito. Huling araw ng event, ang mga kalahok ay umakyat sa entablado ng grupo-grupo. Ito ang pagkakataon upang ipakita ang choreography na natutunan nila sa loob ng isang linggo. Kinakabahan si Marie habang nakatayo sa entablado. Nagsimula ang musika at sumayaw si Marie ng buong puso. Hindi perpekto, pero malinaw na iba na siya kumpara noong isang linggo. Nang matapos ang performance at marinig ang palakpakan, napaluha si Marie. Nakita niya si Miguel sa ibaba ng entablado, naka-thumbs up. Nang makita niya iyon, nagdesisyon si Marie. Pupunta ako sa Pilipinas. Tatanggapin ko ang imbitasyon ni Miguel. Kinabukasan, matapos ang event sa Bangkok, sumakay si Marie sa eroplanong papuntang Maynila. Sinabi ni Miguel na kinausap na niya ang kanyang mga magulang at pumayag naman daw ang mga ito. Excited si Marie pero kinakabahan din. Sa loob ng eroplano, tumingin si Marie sa labas ng bintana. Sumisilip ang sikat ng araw sa pagitan ng mga ulap. Sa wakas, pupunta na talaga ako sa Pilipinas. Ang bansang dati sa screen ko lang nakikita, matutuntungan ko na. Kumakabog ang kanyang dibdib. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, muling nagulat si Marie. Maganda na ang airport ng Bangkok, ngunit iba ang pakiramdam sa NAIA. Ang init at halumigmig ng hangin, ang masiglang ingay. At higit sa lahat, ang mga salitang Filipino na nakasulat sa paligid. Lumabas si Marie sa arrival gate. Naghihintay si Miguel. Marie! Dito! Kumaway si Miguel. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Si Mama! Mag-hello ka! Yumuko si Marie at bumati. Magandang araw po. Ako po si Marie. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Ngumiti ng malapad ang ina ni Miguel. Wow! Ang galing mong mag-Filipino! At ang ganda mo! Welcome! Pagod ka na siguro. Umuwi na tayo para makapagpahinga ka. Medyo nabawasan ang kaba ni Marie dahil sa mainit na pagtanggap ng ina ni Miguel. Pumunta silang tatlo sa parking lot. Sumakay sa kotse at pumasok sa Maynila. Mula sa bintana ng sasakyan, bumungad ang tanawin ng syudad, ang mga matataas na gusali,
Ang magulong kalsada, ang mga sasakyang tila walang katapusan, isang mundong malayong malayo sa kanyang nayon sa France. Unang beses mo sa Maynila, anong masasabi mo? Opo, grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking syudad. Mamaya, dadalhin kita sa BGC at Makati. Mas magugulat ka. Ang bahay ni na Miguel ay nasa isang tahimik na residential area sa labas ng sentro ng Maynila. Isang two-story house na may maliit na hardin. May pagkakahawig ito sa mga bahay sa kanayunan ng France, kaya medyo gumaan ang loob ni Marie. Mainit din siyang tinanggap ng ama ni Miguel. Kinaumagahan, sama-sama silang kumain sa hapag. Ang ina ni Miguel ang nagluto. Adobo, sinigang, at iba't ibang ulam ang nakahain. Medyo awkward na hinawakan ni Marie ang kutsara at tinidor. Sa France, halos hindi sila gumagamit ng kutsara para sa pangunahing pagkain. Okay lang, dahan-dahan lang. Kung hindi ka sanay, pwede kang gumamit ng tinidor at kutsilyo. Malumanay na sabi ng ina ni Miguel. Humigop si Marie ng sinigang. Sa sandaling pumasok ito sa kanyang bibig, isang mainit at maasim na lasa ang kumalat. Ibang-iba sa lutuing Pranses, ngunit sa kakaibang paraan. Parang pamilyar ito, ang sarap po. Mabuti naman. Nag-alala ako na baka hindi mo magustuhan. Masayang sabi ng ina ni Miguel. Pagkatapos kumain, nagtanong ang ama ni Miguel. Marie, ano ang naging dahilan kung bakit ka naging interesado sa Pilipinas? Nag-isip sandali si Marie. Sa simula po, dahil sa P-pop music, nagustuhan ko po talaga ang mga kanta. Pero unti-unti, naging interesado na ako sa bansa mismo. Paano sila nakakagawa ng ganito kagandang musika at video? Kung anong klaseng mga tao ang nakatira dito? Tumango ang ama ni Miguel. Ganun ba? Narinig ko ngang maraming dayuhan ngayon ang may gusto sa kulturang Pilipino, pero kakaiba pa rin kapag nakakaharap mo na mismo. Pa, alam mo ba, si Marie, nag-aral mag-isa ng Filipino sa France, sabi ni Miguel. Nagulat ang kanyang mga magulang. Talaga? Ang galing mo naman! Hindi madaling matutunan ng Filipino, di ba? Nahihiyang sumagot si Marie. Hindi pa po ako masyadong magaling. Kailangan ko pa pong mag-aral ng mabuti. Noong gabing iyon, natulog si Marie sa guest room ng bahay ni na Miguel. Kahit na nasa bahay siya ng iba, nakaramdam siya ng kaginhawaan. Siguro, dahil ito sa init ng pagtanggap ng pamilya ni Miguel, kinabukasan, ipinasyal ni Miguel si Marie sa Maynila. Ang una nilang destinasyon ay ang Bonifacio Global City. Pagpasok pa lang sa lugar, napanganga si Marie. Sobrang dami ng tao, ngunit ang ikinagulat niya ay ang kaayusan sa kabila ng dami ng tao. Walang nagtutulakan o nagsisigawan, lahat ay naglalakad sa kanilang sariling landas habang isinasaalang-alang ang iba. Parang mas maraming tao dito kaysa sa Paris, pero mas maayos, sabi ni Marie. Ngumiti si Miguel. Sabi nila, may Filipino time daw kami. Pero pagdating sa pagpila, mahigpit kami dyan. Pumasok si Marie sa isang tindahan ng kosmetiko. Napakaraming produktong Pilipino. Ang mga produktong mahal na ibinebenta sa Europa ay mas mura dito. Ito, sobrang mahal nito sa France. Dito na ako bibili ng marami. Sikat talaga ang mga produktong pampaganda ng Pilipinas sa mga turista. Bumili si Marie ng ilang produkto. Naisip niyang iregalo sa kanyang ina pag-uwi niya. Ang sunod nilang destinasyon ay ang Intramuros. Sumakay sila ng tren. Maging sa loob ng tren, hindi mapigilan ni Marie na mamangha, malinis, dumarating sa tamang oras. At ang mga anunsyo ay hindi lang sa Filipino, kundi pati na rin sa Ingles. Pagdating sa Intramuros, napahinga ng malalim si Marie. Ang mga naglalakihang lumang simbahan at pader ay bumungad sa kanyang harapan. Wow! Ang ganda! Ilang daang taon na itong nakatayo. Ito ang sentro noong panahon ng mga Espanyol. Paliwanag ni Miguel. Dahan-dahang naglakad si Marie sa loob ng mga pader. Ang mga kalyeng bato, ang mga lumang gusali bawat isa,
ay parang isang obra maestra. Hindi ko alam na may ganitong kasaysayan ang Pilipinas. Ang alam ko lang ay tungkol sa P-pop, maraming dayuhan ang nagsasabi niyan. Ang Pilipinas ay hindi lang tungkol sa P-pop. May mahaba kaming kasaysayan. Tumango si Marie. Mas lalo niyang gustong makilala ang bansang Pilipinas. Kinagabihan, pumunta sila sa isang night market. Ang masiglang kapaligiran ay bumighani kay Marie. Ang amoy ng iba't ibang pagkain, ang sigaw ng mga tindero, ang mga taong nagsisiksikan sa masikip na eskinita. Isang tanawing hindi niya mararanasan sa kanayunan ng France. Huminto si Miguel sa harap ng isang tindahan ng kwek-kwek. Nakakain ka na ba nito? Hindi pa. Ngayon ko lang nakita. Mainit to. Kaya mag-ingat ka. Gusto mong subukan? Naglakas loob si Marie na isubo ang isang piraso. Kumalat ang init sa loob ng kanyang bibig, kasabay ng tamis anghang na lasa ng suka. Ah, mainit. Pero masarap, sabi ni Marie habang hinihipan ang bibig. Tumawa si Miguel. Karamihan sa mga street food sa Pilipinas, mainit. Pero kapag nasanay ka na sa lasa, hahanap-hanapin mo. Noong gabing iyon, tinanong ni Marie si Miguel. Miguel, bakit ang bait mo sa akin? Nag-isip sandali si Miguel bago sumagot. Kapag tinitingnan kita, Marie, nakikita ko ang dati kong sarili. Ang itsura ng isang taong nagsisikap na abutin ang isang bagay ng mag-isa. Ang mga ganyang tao, gusto kong suportahan. Uminit ang puso ni Marie. Ang taong ito ay tapat sa kanyang pakikitungo sa kanya. Ang isang linggo sa Maynila ay isang linggo ng mga bagong tuklas para kay Marie. Kasama si Miguel, unti-unti niyang nakilala ang tunay na mukha ng Pilipinas. Isang umaga, sumama si Marie sa ina ni Miguel sa kalapit na palengke. Sa lokal na pamilihan, nag-uumapaw ang iba't ibang sangkap gulay, prutas, isda, karne. Ang mga tindero ay malakas na tumatawag sa mga mamimili. Isang tanawing puno ng buhay. Ale, magkano po ito? Tanong ng ina ni Miguel habang hawak ang isang pechay. 20 pesos po, Nay. Sariwa yan. Bili na kayo. Ang mahal naman. Gawin mong 15. Naku, malulugi naman po ako niyan. 18 na lang po? Paano? Pinanood ni Marie nang may interes ang tawaran. Sa France, kung ano ang presyo sa etiketa, iyon ang babayaran. Ganyan po ba tumawad dito sa Pilipinas? Sa palengke? Oo. Sa supermarket? Hindi pwede. Ganyan ang buhay dito, anak. Natatawang sagot ng ina ni Miguel. Pag-uwi nila, tinuruan ng ina ni Miguel si Marie na magluto. Ngayon, tuturuan kitang magluto ng sinigang. Kailangan matutunan mo to bago ka umuwi. Tumayo si Marie sa tabi ng ina ni Miguel at masigasig na nanood. Ang paghiwa ng gulay, paglalagay ng sampalok, ang proseso ay tila komplikado. Ngunit ang mga kamay ng ina ni Miguel ay napakasanay. Importante ang gapoy. Kapag masyadong malakas, masusunog. Kapag masyadong mahina, hindi lalabas ang lasa. Tumango si Marie habang nagsusulat sa isang maliit na notebook. Naisip niyang susubukan niyang lutuin ito pag-uwi sa France. Ang natapos na sinigang ay napakasarap, mainit at may malalim na lasa. Mabuti naman. Ang ganda mo kumain, parang dalaga. Itinuring ng ina ni Miguel si Marie na parang sarili niyang anak. Ang maramdaman ng ganitong init sa isang banyagang lupain ay malaking aliw para kay Marie. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Miguel si Marie sa bahay ng kanyang lola. Isang probinsya ito na mga 2 oras ang biyahe mula sa Maynila. Gusto ka raw makita ni Lola. Tuwang-tuwa siya noong nalamang may bisita tayong dayuhan. Habang bumibiyahe sa kanayunan, tumingin si Marie sa labas ng bintana. May mga palayan at bukirin, at sa malayo ay may mga bundok. May pagkakahawig sa tanawin ng Brittany, ngunit iba pa rin. Pagdating sa bahay ng lola, isang maliit na bahay na gawa sa kahoy ang bumungad sa kanila. May mga paso ng halaman sa hardin, at sa likod ng bakod ay may puno ng mangga.
Apo, kayo na pala. Ikaw ba si Marie? Lumabas ang lola sa hardin. Maliit siya at may mga kulubot na ang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Yumuko ng malalim si Marie at bumati. Magandang araw po, Lola. Ako po si Marie. Aba, ang galing mo palang mag-Filipino at kay ganda-gandang bata. Halika, pumasok kayo't kumain. Hinawakan ng Lola ang kamay ni Marie at inakay siya papasok. Ang loob ng bahay na Pilipino ay komportable. Ang mga haliging kahoy, bintanang kapis, at ang malamig na sahig na kawayan ay sumalubong kay Marie. Ito po ba ang tinatawag na bamboo floor? Tanong ni Marie habang hinihipo ang sahig. Oo anak, ang bahay ni Lola ay gawa pa sa lumang paraan. Masarap higaan yan kapag tag-init. Paliwanag ni Miguel. Naghanda ang Lola ng tanghalian na sinigang, mga gulay na inihaw, at sarili niyang gawang atsara. Lahat ng sangkap ay galing sa hardin ng Lola. Marie, iha, kumain ka ng marami. Ang payat-payat mo. Inilagay ng Lola ang kanin sa plato ni Marie. Ngumiti si Marie at nagpasalamat. Pagkatapos kumain, sinuotan ng Lola si Marie ng Filipiniana. Ito ang isinusuot ko noong dalaga pa ako. Bagay sa'yo. Tinulungan ng Lola si Marie na isuot ito. Nagulat si Marie nang makita ang sarili sa salamin. Isang dalagang Pranses na nakasuot ng Filipiniana. Isang kakaibang pakiramdam. Wow, ang ganda. Lola, pwede po bang kunan kita ng litrato? Kinuha ni Miguel ang kanyang telepono. Oo naman, sige. Marie, para kang isang nobyang Pilipina. Dahil sa sinabi ng Lola, namula ang mukha ni Marie. Nahiyaring umubo si Miguel. Noong hapon, nakinig si Marie sa mga kwento ng Lola. Bata pa raw ang Lola noong panahon ng digmaan at ikinuwento niya ang mga hirap na dinanas nila. Napakahirap noon, iha. Walang makain, walang maisuot. Pero ang mga Pilipino ay masisipag, kaya nakaahon din kami. Seryosong nakinig si Marie sa kwento ng Lola. Lola, ano po ang sikreto kung bakit umunlad ng ganito ang Pilipinas? Alam mo, iha, pinapahalagahan ng mga Pilipino ang edukasyon para mapag-aral ang mga anak, tinitiis ng mga magulang kahit gutom, at masipag kami sa lahat ng bagay. Hindi kami sumusuko, tumimo sa puso ni Marie ang mga salita ng Lola. Sa likod pala ng pag-unlad ng Pilipinas ay may sakripisyo at pagsisikap ng mga taong tulad niya. Kinagabihan, habang pabalik sa Maynila, sinabi ni Marie kay Miguel, "Ngayon, sobra akong na-touch." Matapos kong marinig ang kwento ni Lola, parang naintindihan ko na kung bakit umunlad ng ganito ang Pilipinas. Ang henerasyon ni Lola, ang tunay na naghirap. Dahil sa kanila, kaya tayo nabubuhay ng ganito ngayon. Tumingin si Marie sa labas. Palubog na ang araw at namumula ang langit. Miguel, minahal ko na talaga ang Pilipinas. Tumingin si Miguel kay Marie. Noong una, gusto ko lang ang P-pop kaya ako naging interesado sa Pilipinas. Pero ngayon, hindi na lang P-pop, kundi ang Pilipinas mismo ang gusto ko. Ang mga tao, ang kultura, ang pagkain, ang kasaysayan, ang lahat. Napaluha ang mga mata ni Marie. Ayoko nang bumalik sa France. Mahinang sinabi ni Miguel. Bumalik ka ulit. Laging welcome ka sa Pilipinas. Itinatak ni Marie ang mga salitang iyon sa kanyang puso. Oo, babalik ako. Hindi, siguradong babalik ako. Ang oras sa Pilipinas ay mabilis na lumipas. Bigla na lang, malapit na ang araw ng pag-uwi ni Marie sa France. Sa huling gabi, kumain si Marie kasama ang pamilya ni Miguel. Naghanda ang ina ni Miguel ng maraming paboritong pagkain ni Marie. Adobo, sinigang, at maging ang kwek-kwek na unang beses niyang natikman at nagustuhan. Marie, kumain ka ng marami. Pagdating mo sa France, hindi ka na makakakain ng ganito. Maraming salamat po, tita. Ang sarap po talaga. Malapit nang maiyak si Marie, pero pinigilan niya. Pagkatapos kumain,
Inabutan siya ng ama ni Miguel ng isang maliit na kahon. Ito ang regalo namin sa'yo, Marie. Buksan mo. Pagbukas ni Marie sa kahon, mayroong isang magandang panyolitong gawa sa pinya fiber. Mayroon itong tradisyonal na burda. Hindi po ba ito masyadong mahal? Hindi. Isuot mo yan kapag nagsusuot ka ng Filipiniana. Galing pa yan sa lola ko, pero naisip kong mas babagay sa'yo. Tuluyan nang bumuhos ang luha ni Marie. Maraming salamat po. Maraming salamat. Iingatan ko po ito habang buhay. Niyakap siya ng mahigpit ng ina ni Miguel. Marie, babalik ka. Ha? Pangako? Opo. Babalik po ako. Pangako po. Noong gabing iyon, nag-usap sina Marie at Miguel sa parke sa harap ng kanilang bahay. Nakaupo sila sa isang bench sa ilalim ng ilaw ng poste. Marie, pag-uwi mo sa France, ipagpatuloy mo ang pag-aaral ng Filipino, ha? Oo naman. Mas magsisikap pa ako. Sa susunod na pagbalik ko, mas magaling na ako. Nag-alinlangan sandali si Miguel bago nagsalita. Marie, may gusto akong sabihin sa'yo. Kumabog ang dibdib ni Marie. Ano po yun? Noong una kitang makita, ang imahe mo, habang nakaupo mag-isa sa sulok ng practice room, ay tumatak sa isip ko. Alam mo ba kung bakit ako lumapit sa'yo noon? Umiling si Marie. Dahil lagi rin akong malungkot. Kahit sa Pilipinas, maraming tao, pero walang tunay na mapagsabihan ng nararamdaman. Pero noong nakita kita, naramdaman kong magkakasundo tayo. Muling napaluha si Marie. Miguel, dahil sa'yo, nagbago ang buhay ko. Totoo yan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakarating sa Pilipinas. Hindi ko mararanasan ang mga magagandang bagay na ito. Dahan-dahang hinawakan ni Miguel ang kamay ni Marie. Marie, mag-usap pa rin tayo, ha? Malayo ang France at Pilipinas. Pero sa panahon ngayon, hindi na hadlang ang distansya. May video call naman. At pwede tayong mag-text. Opo, sigurado. Araw-araw, saglit silang tumingala sa langit. Nagniningning ang mga bituin. Kinabukasan, pumunta si Marie sa NAIA. Ang buong pamilya ni Miguel ay naghatid sa kanya. Sa harap ng departure gate, nagpaalam si Marie sa bawat isa. Tita, maraming salamat po. Itinuring niyo po ako na parang pamilya. Siyempre naman, Marie, parang pamilya ka na rin namin. Babalik ka, ha? Tito, iingatan ko po habang buhay ang panyolito. Sige, mag-iingat ka. Mag-aral kang mabuti. Sa huli, humarap siya kay Miguel. Niyakap siya ni Miguel. Mahigpit na niyakap ni Marie si Miguel pabalik. Magkita tayo ulit, Marie. Opo. Magkita tayo ulit. Miguel, habang pumapasok sa departure gate, paulit-ulit na lumingon si Marie. Kumakaway ang pamilya ni Miguel. Kumaway rin si Marie. Tumutulo ang luha sa kanyang pisngi, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Umalis na ang eroplano. Mula sa bintana, unti-unting lumiliit ang lupain ng Pilipinas. Nangako si Marie sa kanyang sarili. Babalik ako. Hindi ito ang katapusan, kundi ang simula. Pagdating ni Marie sa France, isang pamilyar na tanawin ang sumalubong sa kanya. Mula sa airport, sumakay siya ng bus, lumipat sa isa pang bus, at pagkatapos ng ilang oras, nakarating na rin siya sa bahay. Nandito na ako. Pagbukas ni Marie ng pinto, sumalubong ang kanyang ina. Marie, ligtas kang nakauwi. Alam mo ba kung gaano kami nag-alala? Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Tahimik pa rin ang kanyang ama. Ngunit mas malumanay na ang kanyang tingin. Sa hapagkainan, ikinuwento ni Marie ang kanyang mga karanasan sa Pilipinas. Ang tanawin ng Maynila, ang pagkaing Pilipino, ang kabaitan ng pamilya ni Miguel, ang mga alaala sa bahay ng lola. Ang kanyang pamilya na noong una ay walang interes. Unti-unting nagbago ang ekspresyon. Ganoon kabait sa'yo ang lalaking yun na si Miguel? Oo. Mabuti siyang tao. Ang buong pamilya niya,
Mababait. Sa unang pagkakataon, nagsalita ang kanyang ama. Ganoon ba kababait ang mga Pilipino? Opo, Papa. Nagulat din po ako. Hindi ko inasahan na ganoon nila ituturing ang isang dayuhan na ngayon lang nila nakilala. Saglit na natahimik ang kanyang ama, pagkatapos ay tumango. Ganun ba? Maganda pala ang naging karanasan mo. Ang simpleng salitang iyon ng kanyang ama ay may malaking kahulugan para kay Marie. Pakiramdam niya, tinanggap na siya. Noong gabing iyon, nag-text si Marie kay Miguel. Miguel, ligtas na akong nakauwi. Miss ko na ang Pilipinas. Ilang sandali, dumating ang reply. Mabuti naman. Miss na rin kita, Marie. Gusto mo mag-video call? Hawak ang telepono, pinindot ni Marie ang video call button. Nang lumitaw ang mukha ni Miguel sa screen, muling napaluha si Marie. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan. Pagbalik sa France, tuluyan nang nagbago si Marie. Dati, nahihiya siyang sabihin na gusto niya ang P-pop, pero ngayon, buong pagmamalaki niyang ikinukwento ang kulturang Pilipino. Nag-aral si Marie sa isang community college ng sining at kultura. Ang kanyang kurso ay Cultural Contents at ang napili niyang tema para sa kanyang thesis ay isang pag-aaral sa P-pop culture. Noong una, nag-aalinlangan ang kanyang mga propesor, ngunit nang makita nila ang kanyang passion, ang paglaganap ng kulturang Pilipino sa buong mundo ay isang paksang karapat-dapat pag-aralan. Malaking bentahe rin na personal mong naranasan ang Pilipinas. Dahil sa sinabi ng kanyang propesor, lalo siyang nagkalakas ng loob. Habang nag-aaral, ipinagpatuloy ni Marie ang pag-aaral ng Filipino. Gabi-gabi, kausap niya si Miguel sa video call para humusay sa pakikipag-usap. At pinipilit niyang manood ng mga teleserye at pelikulang Pilipino nang walang subtitles. Makalipas ang 1 taon, kapansin-pansin ang kanyang pag-unlad, lalong lumalim ang relasyon nila ni Miguel. Sa simula, magkaibigan lang sila. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang magbago ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Araw-araw na pag-uusap, pagbabahagi ng mga nangyayari sa buhay, pag-aalalayan sa mga mahihirap, na sandali lalo silang naging malapit. Isang araw, habang nagvi-video call, sinabi ni Miguel, Marie, may sasabihin ako. Ano yon? Mahal kita, Marie. Hindi bilang kaibigan, kundi higit pa doon. Kumabog ang dibdib ni Marie. Ako rin, Miguel. Mahal din kita. Sa kabilang screen, nakita niyang namula ang mukha ni Miguel. Nag-init din ang mukha ni Marie. Tayo na? At ganoon sila naging magkasintahan. Isang relasyong nagsimula sa kabila ng mahigit 10,000 kilometrong distansya sa pagitan ng France at Pilipinas. Hindi madali ang long-distance relationship dahil sa time difference, mahirap maghanap ng oras para mag-usap. At ang hindi pagkikita ng personal ang pinakamahirap sa lahat. Ngunit hindi sila sumuko. Miguel, kailangan nating magkita kahit 1 beses sa 1 taon. Oo, ako ang pupunta dyan sa France. Gusto ko ring makita ang bayan mo. Kinabukasan ng tag-araw, talagang pumunta si Miguel sa France. Hanggang sa maliit na nayon ni Marie. Sinundo ni Marie si Miguel sa airport at dinala sa kanilang bahay. Noong una, tensyonado ang pamilya ni Marie. Lalo na ang kanyang amang si Pierre, na matigas ang ekspresyon. Siguro ay hindi siya komportable na isang lalaking Asyano ang dumalaw sa kanyang anak. Ngunit kalmadong bumati si Miguel. Magandang araw po. Ako po si Miguel. Nanggaling pa po ako sa malayo para makita si Marie. Medyo nagulat ang pamilya sa matatas na Pranses ni Miguel. Nag-aral siya nito sa Pilipinas. Marunong ka rin palang mag-Pranses? Tanong ni Luke. Kaunti lang po. Pinag-aralan ko po ng husto para makilala ang pamilya ni Marie. Dahil sa mga salitang iyon, lumambot ang ekspresyon ng inang si Sophie. Aba! Mabait na bata. Halika, pumasok ka at kumain tayo.
Ilang araw na nanatili si Miguel sa bahay ni na Marie. Tumulong siya sa trabaho sa bukid ng ama ni Marie at namasyal din sa nayon. Ang dating awkward na kapaligiran ay unti-unting nawala. Isang araw, sinabi ni Pierre kay Miguel, "Miguel, mahal mo ba talaga ang anak kong si Marie?" "Opo, buong puso po. Si Marie po ang pinakamahalagang tao sa buhay ko." Saglit na tinitigan ni Pierre si Miguel, pagkatapos ay tumango. "Sige, alagaan mong mabuti si Marie." Nang makita iyon ni Marie, napaluha siya. Tinanggap na ng kanyang ama si Miguel. Pag-uwi ni Miguel sa Pilipinas, nagpatuloy ang kanilang relasyon. 3 beses sa isang taon sila nagkikita, salitan, at ang natitirang panahon ay pinupunan ng video call at text. Nang makapagtapos si Marie sa pag-aaral, gumawa siya ng isang mahalagang desisyon. Maninirahan na siya sa Pilipinas. Nahihirapan na siya sa long-distance relationship at higit sa lahat, lumaki na ang pagnanais niyang manirahan sa bansang iyon. "Miguel, pupunta na ako dyan sa Pilipinas. Gusto kong magtrabaho at manirahan dyan." "Talaga? Pupunta ka na dito, Marie?" Nanginginig ang boses ni Miguel. "Oo. Nagawa ko na ang lahat ng kailangan kong gawin dito sa France. Ngayon, gusto ko nang manirahan talaga dyan sa Pilipinas." Sinabi ni Marie sa kanyang mga magulang ang kanyang desisyon. Gaya ng inaasahan, tumutol sila noong una. "Anong gagawin mo doon sa Pilipinas? Pwede ka namang mabuhay ng maayos dito," sabi ng kanyang ina na may pag-aalala. "Mama, mayroon po talaga akong gustong gawin sa Pilipinas. Isang trabaho kung saan maibabahagi ko ang kulturang Pilipino sa France at gusto ko pong makasama si Miguel." Saglit na natahimik ang kanyang ama, pagkatapos ay nagsalita. "Kung yan talaga ang gusto mo, hindi ka namin mapipigilan. Pero kapag nahirapan ka, umuwi ka lang. Ito ang bahay mo." Niyakap ng mahigpit ni Marie ang kanyang ama. Noong taglagas ng kanyang 21 taon, sumakay si Marie sa eroplanong papuntang Maynila. Sa pagkakataong ito, hindi para mamasyal, kundi para manirahan. Nasa bagahe niya ang kanyang mga damit, libro, at ang panyulitong bigay ng lola ni Miguel. Pagdating sa Naya, naghihintay si Miguel na may dalang isang palumpo ng bulaklak. "Marie, welcome sa Pilipinas." Tumakbo si Marie at yumakap kay Miguel. "Miguel, nandito na ako. Mula ngayon, dito na tayo magkakasama." Hindi naging madali ang buhay sa Maynila. Noong una, sa tulong ni Miguel, nakahanap si Marie ng isang studio apartment at nagsimulang magtrabaho bilang intern sa isang cultural center. Akala niya ay sapat na ang kanyang kaalaman sa Filipino, ngunit nang magtrabaho na siya, naramdaman niyang marami pa siyang kakulangan. Mga terminolohiya sa trabaho, paggamit ng po at opo, at ang kultura sa opisina sa Pilipinas, napakarami niyang dapat matutunan. "Marie, pakiulit nitong report. Medyo hindi natural ang pagkakasulat," sabi ng kanyang boss. Napayuko si Marie, ngunit hindi siya sumuko. Nag-aral siya ng Filipino hanggang gabi at humingi ng payo sa kanyang mga senior. Unti-unti, natuto siya. Si Miguel ang kanyang pinakamalaking suporta. Pagkatapos ng trabaho, tinitingnan niya ang mga report ni Marie at tinuturuan siya sa mga mahihirap na salita. Itong pangungusap, mas natural kung ganito. Sa Filipino, madalas naming inaalis ang subject. "Ah, ganun ba? Salamat, Miguel." Makalipas ang 6 na buwan, naging komportable na si Marie sa kanyang trabaho. Sa Cultural Center, naatasan siyang magplano ng mga programa para sa mga turistang Pranses upang ipakilala ang kulturang Pilipino. Ang mga programa ni Marie ay naging matagumpay. Dahil marunong siya sa parehong wika at pamilyar sa parehong kultura, nagawa niya ang mga bagay na hindi kaya ng iba. "Marie, ang ganda ng programa mo." Sobrang positibo ng reaksyon ng mga Pranses. Puri ng kanyang boss. Natuwa si Marie. Sa wakas, kinilala na siya. Nang maging stable na ang kanyang trabaho, nagsimula si Marie ng iba pang bagay. Gumawa siya ng sariling video channel at nagsimulang ibahagi ang kanyang buhay sa Pilipinas.
isang video channel sa wikang Pranses na nagpapakilala sa kulturang Pilipino. Naging sikat ito sa mga manonood sa France. Ang video niyang pinamagatang Mula sa Kanayunan ng Brittany patungong Maynila, ang buhay ng isang Pranses sa Pilipinas ay umabot ng mahigit 100,000 views. Sa pamamagitan ng kanyang mga video, gusto ni Marie na ipaalam sa mga tao ang kagandahan ng Pilipinas. Lalo pang lumalim ang relasyon nila ni Miguel. Sama-sama silang namamasyal sa iba't ibang lugar sa Maynila at nagbiyahe rin sa mga probinsya. Ang mga dalampasigan ng Batangas, ang mga simbahan ng Ilocos, ang magagandang dagat ng Palawan, sama-sama nilang naranasan ang bawat sulok ng Pilipinas. Isang araw, sinabi ni Miguel kay Marie, "Marie, pinapapunta tayo ni na Mama para mag-dinner." Kinabahan si Marie. Matagal na rin mula noong huli niyang makita ang mga magulang ni Miguel. Pagdating sa bahay ni na Miguel, masayang sumalubong ang kanyang ina. "Naku Marie, ang tagal nating hindi nagkita. Lalo kang gumanda." "Hello po, tita. Kumusta po kayo?" Sa hapagkainan, nagsalita ang ama ni Miguel. "Marie, narinig namin na maayos na ang kalagayan mo dito sa Pilipinas. Sabi ng anak namin, magaling ka raw sa trabaho mo." "Opo, tito. Dahil po sa tulong nyo, naka-adjust na po ako. Sa totoo lang, may gusto kaming pag-usapan, kaya ka namin pinapunta." Kinabahang naghintay sina Marie at Miguel. "Matagal na rin kayong magkasintahan. Hindi ba't panahon na para pag-isipan ang mas seryosong bagay?" Dugtong ng ina ni Miguel. "Marie, iha, gustong-gusto ka namin. Noong una pa lang kitang makita, alam ko nang mabait at maganda kang bata." Napaluha si Marie. "Maraming salamat po, tita. Mahal na mahal ko rin po ang pamilyang ito." Mula noon, nagsimulang seryosong pag-usapan ni na Marie at Miguel ang kanilang kinabukasan. Sa edad na 24, nag-organisa si Marie ng isang malaking event sa France. Sa kanyang sariling nayon, nagdaos siya ng isang Philippine Cultural Festival. Sa tulong ng Embahada ng Pilipinas, naghanda siya ng iba't ibang programa tulad ng pagluluto ng pagkaing Pilipino, tradisyonal na sayaw, at P-pop dance workshop. Sa araw ng festival, daan-daang tao ang nagtipon sa plaza ng nayon. Maging ang mga kapitbahay na dati masama ang tingin kay Marie ay naroon. Umakyat si Marie sa entablado at bumati. "Bonjour! Ako si Marie. Mula sa nayong ito. Masaya po ako na maipakilala sa inyo ngayon ang kulturang Pilipino." Namangha ang mga tao sa itsura ni Marie na nakasuot ng Filipiniana. Sa food booth, naging sikat ang adobo at lumpia. Ang performance ng tinikling ay umani ng malakas na palakpakan. Pagkatapos ng festival, biglang nagbago ang reaksyon ng mga taga-nayon. "Marie, ang ganda pala ng kulturang Pilipino na gusto mo. Pasensya na. Ha? Dati, masama ang tingin namin sa'yo. Ang sarap ng pagkaing Pilipino. Magluto ka ulit, ha?" Naantig si Marie. Sa wakas kinilala na siya. Ang kulturang minamahal niya ay kinilala na rin. Nagbago rin ang kanyang mga magulang. Sinabi ng kanyang inang si Sophie, "Marie, pasensya na anak. Hindi ko naintindihan ang pangarap mo. Ngayon, nakikita ko na kung gaano kadakila ang ginagawa mo." Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang amang si Pierre. "Ipinagmamalaki kita, anak ko." Humagulgol si Marie sa dibdib ng kanyang ama. Iyon ang mga salitang gusto niyang marinig sa buong buhay niya. Sa edad na 25, tagsibol, si Marie ay mayroon ng matatag na buhay sa Maynila. Naging regular na empleyado na siya sa Cultural Center. At ang subscribers ng kanyang video channel ay lumampas na sa 100,000. Nakahanap na rin ng sariling trabaho si Miguel. Nagtapos siya ng cultural content sa universidad at nagtatrabaho na bilang event planner sa isang entertainment company. Kahit abala sa araw-araw, gumagawa sila ng paraan para magkasama. Isang weekend, sinabi ni Miguel kay Marie, "Marie,
Sa susunod na Sabado, huwag kang gagawa ng lakad. May pupuntahan tayo. Saan? Sekreto. Sasabihin ko sa'yo, sa araw na yon. Nagtaka si Marie, pero naghintay siya. Sabado ng umaga, sinundo ni Miguel si Marie. Sumakay sila sa kotse, umalis sa Maynila at nagtungo sa timog. Saan ba talaga tayo pupunta? Malapit na. Makalipas ang halos 2 oras na biyahe, nagsimulang makita ang dagat. Nasa Tagaytay sila, tanaw ang lawa ng Taal. Wow! Ang ganda! Dito mo pala ako dinala, Miguel? Oo. Sabi mo, gusto mo ang tanawin mula sa itaas. Di ba? Ang ganda ng Taal mula dito. Naglakad sila sa People's Park in the Sky. Ang tunog ng hangin ay naririnig at hinahaplos nito ang kanilang buhok. Naalala ni Marie ang dagat sa Brittany. Ang lugar na ito, parang katulad ng sa amin. Ang Brittany ay nasa tabi rin ng dagat. Talaga? Kaya pala pamilyar ang pakiramdam para sa'yo. Kumain sila ng bulalo para sa tanghalian. Sariwa at mainit. Ang sarap talaga ng bulalo. Wala kaming ganito sa France. Noong hapon, umupo sila sa isang bench na may tanawin ng bulkan. Marie, maupo muna tayo dito. Umupo sila at pinagmasdan ang tanawin. Marie, bakit? May gusto akong sabihin. Nanginginig ang boses ni Miguel. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Marie. Tumayo si Miguel at lumuhod sa harap ni Marie. Pagkatapos, may kinuha siyang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Marie, unang beses tayong nagkita sa Bangkok. Noong nakita kita na nakaupo mag-isa sa sulok ng practice room, naramdaman ko na agad, napaluha ang mga mata ni Marie. Sa loob ng mahigit 6 na taon, ikaw na ang naging pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kahit noong magkalayo tayo sa France at Pilipinas, at ngayon na magkasama na tayo sa Maynila, ikaw lang lagi ang iniisip ko. Binuksan ni Miguel ang kahon. Isang nagniningning na singsing ang nasa loob. Marie, pakakasalan mo ba ako? Tumango si Marie habang umiiyak. Oo, Miguel. Papakasalan kita. Isinuot ni Miguel ang singsing sa daliri ni Marie. Niyakap nila ng mahigpit ang isa't isa. Ang tunog ng hangin at ang tanawin ng bulkan ang saksi sa kanilang dalawa. Marie, habang buhay kitang pasasayahin. Ako rin, Miguel. Maging masaya tayo habang buhay. Pabalik sa Maynila, tinititigan ni Marie ang singsing sa kanyang daliri. Ang isang malungkot na dalaga mula sa kanayunan ng France, nakahanap ng pag-ibig sa Pilipinas, at ngayon, pag-uwi sa bahay, agad tumawag si Marie sa France. Mama, engaged na po ako. Sa kabilang linya, narinig niya ang sigaw ng tuwa ng kanyang ina. Talaga? Marie, congratulations! Papa, engaged na si Marie. Narinig din niya ang boses ng kanyang ama. Nagtagumpay pala si Miguel. Congratulations! Masaya si Marie. Habang tinatanggap ang pagbati ng kanyang mga magulang, lahat ay naging perpekto. Tuwang-tuwa rin ang mga magulang ni Miguel. Niyakap ng mahigpit ng ina ni Miguel si Marie. Sa wakas, magiging manugang ka na namin. Marie, congratulations talaga. Maraming salamat po, tita. Gagalingan ko po. Ang balita ay kumalat din sa video channel ni Marie. Bumuhos ang mga komento ng pagbati mula sa mga manonood. Marie, congratulations. Sa wakas, ikakasal ka na. Ikakasal sa isang Pilipino. Sobrang romantic. Ang kwento ng dalaga mula sa kanayunan ng France, parang pelikula. Ngumiti si Marie habang binabasa ang mga komento. Lahat ay bumabati sa kanya. Pagkatapos ng engagement, sinimulan nilang ihanda ang kasal. Kailangang magkita ang kanilang mga pamilya. Napagdesisyonan na ang mga magulang ni Marie ang pupunta sa Pilipinas. Nang salubungin niya ang kanyang mga magulang sa NAIA, napaluha si Marie. Iyon ang unang pagkakataon na tumuntong sa lupain ng Pilipinas ang kanyang amang si Pierre at inang si Sophie. Papa, Mama, welcome sa Pilipinas.
Marie, sa wakas, nakarating na rin kami sa bansang minamahal mo, sabi ng kanyang ama habang pinagmamasdan ang paligid. Malinis at maayos na bansa. Parang naiintindihan ko na kung bakit mo gustong manirahan dito. Ang pagpupulong ng dalawang pamilya ay ginanap sa isang Pilipinong restaurant sa Maynila. Ito ang unang pagkakataon na magkaharap ang mga magulang ni Marie at ni Miguel. Si Marie ang nagsilbing interpreter. Isang tensyonadong sandali, ngunit kalmadong isinali ni Marie ang usapan. Magandang gabi. Ako ang ama ni Marie, si Pierre. Nagpapasalamat ako kay Miguel sa pagpapasaya sa aking anak. Isinali ni Marie ang sinabi ng kanyang ama sa Filipino. Sumagot ang ama ni Miguel. Gustong-gusto rin po namin si Marie. Isang karangalan na maging kapamilya namin siya. Noong una, awkward, ngunit nang lumabas na ang pagkain, gumaan ang kapaligiran. Unang beses kumain ng pagkaing Pilipino ang mga magulang ni Marie. At maganda ang kanilang reaksyon. Ano ito? Masarap? Sabi ng kanyang ama habang kumakain ng lechon kawali. Lechon po yan, Papa. Pritong baboy na malutong. Paulit-ulit ding namangha ang kanyang ina. Ang daming ulam! Hindi mo ito maiisip sa France. Inalok ng ina ni Miguel ang ina ni Marie. Isinali ni Marie. Sophie, subukan mo itong atsara. Ako mismo ang gumawa niyan. Tinikman ni Sophie ang atsara. Medyo maasim at matamis, pero masarap. Nagtawanan at nagkangitian ang dalawang ina. Kahit hindi sila nagkakaintindihan sa salita, nagkakaintindihan sila sa puso. Nang matapos na ang pagkain, tumayo ang ama ni Miguel, Ginoong Pierre. Salamat sa pagtitiwala sa aming anak na si Miguel at sa pagbibigay sa amin ng inyong minamahal na anak. Si Marie ay naging isang mahalagang anak na rin sa aming pamilya. Mula ngayon, maging isa tayong pamilya at suportahan natin ang ating mga anak. Nang isalin ito ni Marie, tumayo rin si Pierre. Ganoon din ang nararamdaman ko. Si Miguel ay isang mabuting binata. Panatag na ako ngayong nakikita kong masaya si Marie sa Pilipinas. Ikinagagalak ko kayong makilala. Nagkamay ang dalawang ama. Nang makita iyon ni Marie, bumuhos ang kanyang luha. Pagkatapos ng pagpupulong, ipinasyal ni Marie ang kanyang mga magulang sa iba't ibang lugar sa Maynila. Intramuros, National Museum, Luneta Park. Namangha ang kanyang mga magulang sa ganda ng Pilipinas. Hindi ko alam na ganito kaganda ang Pilipinas, sabi ng kanyang ama habang pinagmamasdan ng sunset sa Manila Bay. Marie, ngayon, naiintindihan ko na kung bakit mo minahal ang bansang ito. Tumango rin ang kanyang ina. Marie, anak, patawarin mo ako. Dati, hindi ko naintindihan ang pangarap mo. Ngayon, nakikita ko na kung gaano tama ang naging desisyon mo. Niyakap ng mahigpit ni Marie ang kanyang mga magulang. Okay lang po yun, Mama, Papa. Ang mahalaga, naiintindihan niyo na po ako ngayon. Maraming salamat po. Nang umuwi na ang kanyang mga magulang sa France, nagkaroon sila ng mahabang paalamanan sa airport. Marie, maging masaya ka, ha? Pangako. Opo, Papa. Huwag po kayong mag-alala. Magkikita po tayo ulit sa kasal. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng eroplano, naisip ni Marie, ngayon, kumpleto na ang lahat, ang France at ang Pilipinas, dalawang bansa na pinag-isa sa pamamagitan ko, naging maayos ang paghahanda sa kasal. Nagpasya silang magdaos ng isang maliit na kasal sa Pilipinas. Ang pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang imbitado, isang araw bago ang kasal. Mag-isang nakaupo si Marie sa kanyang kwarto at binalikan ang nakaraan. Ang sandaling una niyang nakilala ang P-pop sa edad na 17. Ang mga alaala ng panunukso ng mga tao sa nayon. Ang mga gabing mag-isa siyang nag-aaral ng Filipino. Ang pagkikita nila ni Miguel sa Bangkok. Ang unang pagtuntong sa lupain ng Pilipinas. Ang pagsisimula ng bagong buhay sa Maynila.
At ngayon, isang araw, bago ang kanyang kasal, lahat ng sandali ay nag-flashback sa kanyang isipan. May mga mahihirap na panahon, ngunit dahil hindi siya sumuko, narito siya ngayon. Tumingin si Marie sa labas ng bintana. Nagniningning ang mga bituin sa langit ng Maynila. Bukas, magiging asawa na ako ni Miguel. Dito sa bansang ito, sa syudad na ito, mabubuhay ako kasama ang aking bagong pamilya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya natatakot. Bagkus, nasasabik siya, biglang pumasok sa isip niya ang kanyang bayan sa France. Ang luntiang kapatagan ng Brittany, ang hangin mula sa dagat, ang mga eskinita kung saan siya naglalaro noong bata. Lahat ng iyon ang kanyang pinagmulan at hindi iyon magbabago. Ngunit ngayon, mayroon ng isa pang tahanan si Marie. Ang syudad ng Maynila, ang bansang Pilipinas, at ang bagong pamilyang bubuuin nila ni Miguel. Humiga si Marie sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Bukas ang magiging pinakamasayang araw ng buhay ko. Sa araw ng kasal, maliwanag ang langit sa Maynila. Maagang gumising si Marie at isinuot ang kanyang wedding dress. Nang makita ang sarili sa salamin, napaluha siya. "Marie, ang ganda-ganda mo," sabi ng makeup artist. "Salamat po." Sa lugar ng kasalan, nagtipon ang mga pamilya at kaibigan. Mula sa France, dumating ang kanyang mga magulang at kapatid na si Luke. Mula sa Pilipinas, naroon ang pamilya at mga kaibigan ni Miguel. Tumugtog ang musika at naglakad si Marie sa aisle kasama ang kanyang amang si Pierre. Nanginginig ang kamay ng kanyang ama. "Papa, okay ka lang?" "Oo. Hindi ko lang akalain na ikakasal ka na." May luha sa mga mata ng kanyang ama. Pinigilan ni Marie ang sariling luha. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Miguel. Napakagwapo niya sa kanyang suot na barong Tagalog. Hinawakan ni Marie ang kamay ni Miguel. Isang simpleng seremonya lang iyon. Binasa nila ang kanilang mga sariling panata. Naunang nagsalita si Miguel. "Marie, 6 na taon na ang nakalipas mula nang una kitang makita sa Bangkok. Nang makita kitang nakaupo mag-isa sa sulok, alam ko na, magiging espesyal ang koneksyon natin. At hindi ako nagkamali." Pinipigilan ni Marie ang luha habang nakikinig. "Binigyan mo ako ng lakas ng loob. Nang makita kitang mag-isang pumunta sa Pilipinas at magsimula ng bagong buhay. Marami akong natutunan. Mula ngayon, habang buhay akong mananatili sa tabi mo. Mahal kita, Marie." Ngayon, si Marie naman. "Miguel, ako ay isang malungkot na dalaga mula sa kanayunan ng France. Dahil lang sa pagkahilig ko sa P-pop, itinakwil ako at hindi naintindihan ang aking mga pangarap. Ikaw ang unang taong nag-abot ng kamay sa akin." Nanginginig ang boses ni Marie. "Dahil sa'yo, nakilala ko ang Pilipinas, at minahal ko ito, at minahal kita. Ano man ang mangyari, magkasama tayo. Mahal kita, Miguel." Nagpalitan sila ng singsing at naghalikan. Napuno ng palakpakan ang lugar. Sa reception, nagbigay ng talumpati ang ama ni Marie, na isinalin ni Marie. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit gusto ni Marie ang P-pop. Bakit siya nahuhumaling sa musikang iyon? Bakit niya gustong pumunta sa Pilipinas? Ngunit ngayon, habang nakatayo ako rito, naintindihan ko na. Hindi isinuko ni Marie ang kanyang pangarap, at dahil doon, natagpuan niya ang pag-ibig at kaligayahan. Bilang isang ama, ipinagmamalaki ko siya. Nagbigay din ng talumpati ang ina ni Miguel. "Marie, iha, pamilya ka na namin ngayon. Noong una pa lang kitang makita, alam ko nang mabait at maganda kang bata. Alagaan mo si Miguel, ha? At maging masaya kayo." Sumagot si Marie habang pinupunasan ng luha. "Opo, tita. Salamat po. Magiging masaya po kami." Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon sila sa Palawan. Magandang dagat, asul na langit, malinaw na tubig. Ang isang linggong honeymoon ay parang panaginip. Pagbalik mula sa honeymoon,
Sinimulan nila ang kanilang buhay may asawa sa isang maliit na apartment sa Maynila. Tuwing umaga, sabay silang kumakain ng almusal. Tuwing gabi, magkatabi silang nauupo sa sofa at nanonood ng mga teleserye, isang simple ngunit masayang buhay. Ngayon, sa edad na 27, binabalikan ni Marie ang kanyang buhay. Sa edad na 17, isang music video na aksidenteng napanood niya ang nagpabago sa lahat. Noon, hindi niya kailanman inisip na ang video na iyon ay magdadala sa kanya sa kabilang panig ng mundo, na magpapakilala sa kanya sa taong mamahalin niya, na magbibigay sa kanya ng isang bagong buhay. Si Marie ay nagtatrabaho pa rin sa Cultural Center. Ang subscribers ng kanyang video channel ay lumampas na sa 200 at patuloy siyang nag-oorganisa ng mga cultural exchange event sa kanyang bayan sa France. Si Marie na ngayon ang kanilang ipinagmamalaki. Kilala mo ba si Marie? Taga-nayon natin yan, sikat na sikat daw sa Pilipinas. Ang mga taong dati masama ang tingin sa kanya, ngayon ay iyan ang sinasabi. Minsan, naaalala ni Marie ang kanyang bayan sa Brittany, ang luntiang kapatagan, ang hangin mula sa dagat, ang maliit na kwarto kung saan mag-isa siyang nanonood ng mga P-pop video. Lahat ng alaalang iyon ang humubog sa kung sino si Marie ngayon. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang bansa para kay Marie. Ito ang lugar na tumupad sa kanyang mga pangarap, ang lugar kung saan niya natagpuan ang pag-ibig, at ang lugar na nagbigay sa kanya ng bagong pamilya. Ngayon, ang Pilipinas ang kanyang pangalawang tahanan. Masaya siya sa bawat araw na kasama si Miguel. Siyempre, may mga mahihirap pa ring sandali. Minsan, nag-aaway sila dahil sa pagkakaiba ng kultura. Minsan, hindi nila maintindihan ang isa't isa. Ngunit, ang mga sandaling iyon ay sabay nilang nilalampasan. Minsan, sinasabi ni Marie sa mga manonood ng kanyang video channel, "Huwag ninyong isusuko ang inyong mga pangarap. Kahit anong sabihin ng iba, kahit masama ang tingin nila sa inyo, ituloy nyo lang ang gusto ninyo dahil balang araw, magbubukas din ang daan." Tulad ng nangyari sa akin. At sa huli, lagi niyang idinadagdag ang mga salitang ito. Ang kulturang Pilipino ay hindi lang isang uso. Para sa iba, ito ay isang daan. Para sa iba, ito ay isang salamin. At para sa akin, ito ay isang kulturang nagpabago sa isang tao. Sana ang kwentong ito ay magbigay din ng inspirasyon sa inyo mula sa isang dalaga sa kanayunan ng Brittany hanggang sa paghahanap ng bagong buhay sa Maynila. Sa loob ng panahong iyon, maraming pader ang hinarap ni Marie, maraming luha ang iniyak, at maraming hamon ang sinuong. Ngunit hindi siya sumuko. At ngayon, si Marie ay masaya. Ito ang kwento ni Marie, ang dalaga mula sa kanayunan ng France. Sana, isulat din ninyo ang inyong sariling kwento. Nasaan man kayo, anuman ang inyong pangarap, laging posible ang pagbabago